Good evening! Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman, Saturday evening, 7 to 8, Senior City Kwentuhan. Brought to you by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, and Philippine Rural Reconstruction Movement. And tonight po, nagbabalik ang tandem Dalawang thunders. na nagsimula noong 2020. Oo. Ako po si Ed De La Torre at Si Tita Girly. maraming salamat po. Most of the other episodes po ay ang co-host ay si Kai Santos at si Berna. Ngayon pong gabi, the last for this year po, na live broadcast ng Senior City. Kami po ni Girly ang co-host at diretso na ho tayo magsimula agad sa sa Aking ano ba yun sa first first half ng ng aming broadcast. ng aming broadcast. At ang tema ay ang aking eto. akla. Nakikita ba ninyo po ang Pagtatawid. aming Can slides? you tell them to stop singing sa kitchen? Crossings and Blessings. Yun po ang title ng libro na hindi nga man ay malaman kung autobiography or sabi ko ay coming out book ni Yes. Girly Villariba, who turned noong December 14 po, 75 years old. Wow. And Seventh so decade. tonight po we will discuss a bit the Yes. book, paano Yes. sinulat, anong reaction ng iba. Pero taking off from the title Crossings and Blessings. Ang tanong crossing over to 2026. May blessings kaya? Meron naman. Pero paborito ko namang team yan na between honesty and may hope. Pero let's be honest Of to discuss. course. Pero ikaw muna, Girly. Ako nag-introduction. Ikaw naman ang mag-introduce. Siyempre, pinag-isipan ko nga na kailangan malaman ng mga tao na memory, napakahalaga ng remembering. Sabi nga ng isang poet, si John O'Donoghue, memory is partly our soul. Importante na maalala mo ano nga ba ang nangyayari sa iyong buhay. And having reached 75, mahalaga na maalala mo ano ang naging karanasan natin habang tayo ay tumatawid mula sa pagkabata hanggang sa maging dalaga, hanggang sa maging senior. Yun. Ito po, ang cover, front cover at back cover ng libro. Unang-una, Girly, bakit Crossings and Blessings? Kasi importante nga na makita mo yung buhay mo na hindi lang simple na pinanganak ka, naging bata ka, nag-aral ka, kundi ano-ano ang mga karanasan mo na kung tatantyahin mo ay tumatawid mula sa pagiging bata hanggang sa maging tunay kang tao, maging tunay kang nanay, maging tunay kang asawa, kabiyak. At Pero bakit blessings? kasi nga, isipin mo, sa dami ng mga nakita mo, naranasan mo, napakayaman, yun sa akin ay ginhawa at yun ay blessing in itself. Kasi hindi naman simple na mabubuhay ka lang, kundi ano-anong mga karanasan ang iyong tinawid. At hindi lang para sa iyo, kundi para sa kapwa mo. Yun. At sinabi nga rito, kikita naman niyo kung makikita niyo sa isang screen kahit maliit yung inyong cellphone. Ang Crossings and Blessings is a book of remembering, learning,
and finding meaning at every threshold. So, bawat pagtawid. Yes. It shares stories of faith, healing, and renewal that speak both to the wisdom of years And and the the openness openness of to new beginning. beginnings. At mukhang Oh, ang profile na you chose to describe yourself is is a lifelong learner and educator na mula sa mga paaralan, sa mga silid-aral, ay tumatawid hanggang komunidad. At yung aking academic work ay tumawid din hanggang sa spiritual practice. Kaya abangan natin ang mga susunod na pagbabahagi sa bawat chapter ng buhay ko. ngayon, sabi ng iba, ay, meron bang book launch? Pero sabi ni Kelly, ayoko ng book launch na malaki, ang hirap. At saka, hindi mo na makausap ang darating. So, ang nangyari po, nag-decide siya ng a series of smaller, intimate, parang launch na rin, pero gathering of friends. And dahil ako'y galing seminaryo, yung 3 araw, ang tawag ay Triduum. Pero 3 bago days. natin buksan ang mga kabanata ng librong ito, ipaliwanag natin yung cover. O sige, ano yung cover? Paliwanag mo. Kasi yung babae na nasa gitna at yung mga maliliit na community dito sa baba, ito po ay pininta ni Ed noong 1985 kasi Pinapaliwanag. papunta po akong Nairobi, yung tinatawag na Third World Conference of Women ay gaganapin sa Nairobi. At sinabi ko kay Ed noon, Ed, pwede bang ipinta natin na ang kahalagahan ng kababaihan? So, gumawa siya ng ganitong sining at pinapakita nga niya. Meron po yung slogan, pero hindi na namin na A woman's place is in the struggle. Yes. Tapos sa tabi po nito, may ibon po na pininta namin na maraming bulaklak na habang siya ay sumasab. Pumapailan lang. Pumapailan lang. O kaya, parang pollinating the earth Okay. with joy and blessings. At Ganyan. itong kabila naman, Abay, yan naman ang pinakamahalaga na ang puso ng kababaihan ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa bansa. galing ho yan sa inintroduce sa akin ni Girlie na Mexican Heart Art. Tungkol sa puso na pinanggagalingan ng iba't ibang mga ideya. Gano'n. So, anong nangyari po dyan yung sa series nga po ng lunches mainly, siyempre, Trido. hindi pwede pag walang kainan. So, magsimula tayo sa first day Yes. na nag-gather ang mga kaibigan ni Girlie. Ayan, sino ba ang mga unang naimbita mo? Eh di syempre ang aking mga dearest and closest friends, no? Katulad ng aming We Deserve Better. Mamaya papakita natin yun. Oo. Hindi, pakita na muna natin para alam nila kasi nga may 3 kaming couples. Ayan. Yan. Si Si Eddie at si Oyen, si Sally at si Jerry. Kailan pa natin sinabi na naku, ngayon yung panahon na dapat sabihin natin sa ating sarili, we deserve better. Kailan ba natin sinimulan yun? Isang dekada na halos eh. Kasi ang tanong nga natin, kasi kami lahat ay aktivista. Pag aktivista, you want a much better world. Parang halos ideal, utopian. Pero sabi namin, mukhang hindi na ganun eh. Pero paano ngayon? Ay di sinabi na lang namin, we deserve better. Ibig sabihin, ano mang ipakita ninyo, ano mang ipangako ng gobyerno o ng kilusan sa pagbabago, lagi sasabihin mo, thank you, but we deserve better pa rin. Sa isang pagtitipon namin, nag-aalmusal pa ata tayo no, o nagtatanghalian. Medyo biglang may bumulong sa aking kaisipan at naisip ko, naku,
puntahan na natin si Oka kasi Hmm. nasa ICU na siya. Oscar Francisco po ay Oo. matalik na kaibigan, veteranong community organizer, Pero at congressman na Alliance siya worker noon. at that time as member ng Congress representing the Alliance for Rural Concerns. Pero was already in the ICU, ano? Yeah. So isa sa kwento sa libro yung yun na nga yung crossings and blessings mo. Ikwento mo. Kasi yung sinasabi namin na pagtanggap sa ating mga kaibigan, meron po tayong tinatawag na yugto ng buhay na doon natin po itatawid. Oh. Bago po sila pumanaw, meron pong isang panahon na makakausap mo po ang taong katawid na. Ngayon po, nung panahon na yon, nasa ICU na po si Oka at siyempre naka-attach na po siya sa isang machine for him to breathe and to stay alive. At yung state po niya ay matatawag na po natin na comatose. Pero doon po sa aking naging karanasan, kahit na po ang isang tao ay sinasabing in a state of coma, siya po ay nakakarinig at nakakaramdam at nakakapagpahatid ng kanyang mga mensahe. So doon po sa panahon na yon, nang dinalaw po namin siya, ako po ay nakinig sa kanya. Yung po yung mahalaga sa panahon na ang isang tao ay nasa yugto na natatawid na. Kaya pag minsan po ang tawag doon, tagapagtawid. Pero hindi po ako yung nagtutulak doon sa tao na tumawid. Ako lang po ang nakikinig kung ano po ang ginhawa ng pamilya at ng taong tatawid. So, dun po sa kwento ko, mababasa po ninyo ano-ano po ang namagitan sa amin habang nandun po kami sa ICU. At mahalaga po na malaman ang isang yugto ng buhay ng isang tao na lahat naman po tayo ay patungo doon. Meron pong maliwanag na bilin si Oka tungkol sa kanyang buhay na kaharap po ang kanyang asawa, si Edna, at ang kanyang anak na doktor, si Ruth. Kaya pag binasa po ninyo, mahaba po yung kwentong yun, makikita po ninyo gano'ng kaganda ang pagtatawid ni Oka tungo sa kabilang buhay. Okay. Ngayon, maliban doon sa tatlong couples kami, may mga iba pa kang mga Oo. kaibigan. Oo. Dalawa nga, ang isa doon ay, well, Si si Virginia Pasalo at si at si Fe. Pe Mangahas. Oo. At kasama rin ni Virginia ang kapatid niya doon sa pagbabahagi namin, si Emma. Ngayon, kaya po mahalaga sila kasi sila po ay isa sa mga naging kasama namin sa mga maraming karanasan. At pareho po si Virginia at saka si Fe na mga historiador, Yeah. kwentista na nagsasaliksik saan po ba nanggagaling ang ating buhay at sino nga po ba ang mga babaylan. Kaya mahalaga po na dumalo sila sa pagtitipon na ito. At sila din po ang aking kinausap, lalo na po si Virginia, na isulat yung tungkol sa aking aklat. At yun po yung nasa cover at the back cover na sinulat ni Virginia Balikan natin yun. Ayan. po. Sabi ni G, tawag namin G, Oh, this book is a meditative flow yes. of universal vibrations and spiritual rhythms from which a receptive reader can practice tunganga. Na isa yun sa concepts na pinipresent ni Gurley. And then become one with the process so that there is no distinction between the person and the space, but only a unity. And then sabi nga, I find myself a habitué of its page where ancient connections draw very personal strings. In reading, one is able to see and recognize that bridges meant to be crossed over are paths necessary to prepare crossing over,
the many other bridges we are going to cross over, in the many other universes we're still going to traverse. The calling of pagtatawid in this life continues beyond. Gusto ko idagdag yung sinabi mo na kay Oka, muna doon, nung magko-crossover ay may sumusundo. Yes. Yun po ang nakakataba ng paniniwala ko sa mga tumatawid. Kasi hindi po, it's not po a lonely crossing. Kasi sa marami pong nasaksihan ko, meron pong sumusundo na nagpapakilala po sila na panahon na para sunduin po nila ang tatawid. Kaya yung kay Oka po, sinabi ko po dun sa pamilya, ito na po yung mga sumusundo at nagpakilala po sila. At yun po na-verify po ng pamilya na, yun na nga po ba ang mga tawag ko nga ay mga taga-sundo. Parang welcome committee. Ganun. Yes. Ngayon, iba pa, O doon ay syempre, si Beth at si Tony, Beth si at si Ton, Percy, at saka si Joel Joel, at Paredes. saka si Amihan. Rin sila, dumalo rin sila dun sa kauna-unahan. Ang kwento po dito, dahil malapit po na dumating yung bagyo nung linggo, dapat po isa lang po na pagtitipon. Pero nung nagkakaroon na ng mga alert po ang Pag-asa na pwedeng mas malakas na bagyo ang darating, sa halip na i-postpone ko po, nagsimula na po agad ako na imbitahin ang mga tao. So, ang ginawa po namin, tridom. Sa halip na isa lang pong pagtitipon, lahat ng pwedeng dumalo nung araw na yon at sa susunod pa hanggang sa linggo, di ba nagsimula tayong Biyernes, Sabado at Linggo, unti-unti po silang nakadalo para mas maayos at mas malalim po ang pagbabahaginan tungkol sa mga karasan natin sa buhay. Hindi lang po tungkol sa libro, kundi yung buhay po natin. So, Balit. Kaya sabi nga ni Gerly noon, siyempre pag big launch, ang review ay tungkol sa book, libro, ganun. Pero ang punto hindi. niya is maging okasyon yun para magbahaginan rin ng Yes. isa't isa. Kaya kung ano na pag-usapan namin, At mga saka, maikling kwento dyan. Yung iba pong dumalo, yung mga magulang po nila bago pumanaw ay naging pong bahagi rin ng aking pakikinig sa pagtatawid nila. Inimbita po nila ako na maging maayos po ang pagtawid at pagpanaw ng kanilang magulang. ito, mga ito. Ayoko nang sabihin kung Wag na. sino-sino Okay, kasi okay. may kaunti pong privacy yan. Pero meron po silang kaugnayan sa aking pagtatawid. Kaya hindi po basta kaibigan. Kasi yung iba po nagtanong sa akin, bakit hindi ako naimbita dyan? Sinabi ko naman, nilagay ko po sa messenger. Di nga lang po sila nagbabasa. Na unti-unti ko pong sinabi, pumili po kayo kung alin ang gusto ninyo, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. So yung pong dumating ng panahon na yun po yung napaunlakan namin ng kasaysayan ng buhay natin. Okay. Yun ang first day, yan, at Yes. saka itong aming 3 couples. Yeah. Ang second day naman, ang Yeah. dumating ay mga dati kakatawa naging reunion. Ano yan? Alumni po ng Bikutan. Hindi lang bikutan, pati mga ibang bilangguan kasi si May nandyan ay kami sa Camp Olivas, no? Kwento mo naman. Tapos ihabol naman si Al at si Linda Centurias. So mga kaibigan po yan na at si Lorna at si Wingy at si Mon at si Iting. at si Agnes Cristobal naging kaibigan namin tungkol sa coconut. Samantalang ito naman si Lan Mercado at si Rina Rosales ay dumating rin. Maraming napagkwentuhan pero ang nangyari nga is yung libro po ni Gerly, yung last chapter, may kwento rin sa pagka-aktivista niya. Kaya sabi nga na, babaylan feminista.
Pero ang mas pangunahin pa yung, kaya sa tawag ko nga ay coming out. Parang nag-reveal siya na, ganyan pala si Girlie. Hindi lang siya feminista, naging aktivista sa panahon ng martial law, kundi meron pala siyang background ng ano, yun, tagapagtawid, Hindi lang tagapagdasal. yun, sabi nga ni Eleanor, hindi ko alam na kayo pala ay nag-aral din ng martial arts, yung Indonesian Mm. Tekada. At hindi ko rin alam na ikaw pala ay naging estudyante ng Buddhism. Oo. Oo. At yung iba't ibang mga healing practices. Mm. Kaya tuwan-tuwa po sila na makulay po yung aklat na yon kasi hindi lang tungkol po sa pagpanaw o pagpunta sa kabilang buhay, kundi habang ikaw ay nabubuhay, ano-ano ang mga karanasan mo na napapag-aralan mo batay sa mga ninuno at ano po ang mga naging healing practices ng ating mga ninuno. Yun po ang isang malaking bahagi ng aklat na ito. Kaya isipin po nyo, diba? Siyempre, noon rin nabanggit ni Rina sa atin na may libro ring sinusulat tungkol sa Tungkol sa buhay ng nanay niya. kanyang nanay, si Oh. Eta Rosales. Ano? Tapos si Agnes naman po ay presidente ng Virgin Coconut Oil Producers of the Philippines. So, yung aming interest ni Gary sa coconut, nag-isip nga kami, oy, sulat na natin yung libro natin plano Interesting doon, si Mon at saka si Ite, nagsimula na rin silang magsulat. magsulat. Hindi lang tungkol sa kanilang third life, kundi tungkol din sa kanilang mga anak at apo. In Tama. fact, nagkaroon nga ng mga exchanges ng mga aklat. Yung kwento ng buhay ng bawat isa. Si Wingy naman po at si Lorna, itong nasa gitna, ay, well, si Lorna ay matagal ng kaibigan at kasama ni Girlie sa trabaho. Si Wingy naman ay kasama ko sa kwarto ng kulungan namin sa Bikutan. Tapos si Al at si Linda ay parehong active sa ecumenical movement. Si Linda hanggang World Council, si Al dito sa Philippines. At nagkataon pala si Linda pala yung aking pinsan. Prima. Oo. So naging reunion na rin po, pero may maraming kwentuhan. No? Yung isa pang picture galing yan, ayun na nga. Ang tanong ano nga bang kwento ibabahaga natin sa ating mga anak? At ano nga ba ang pwede nating, well, parang nag-i-encourage sa bata siya, uy, magsulat na rin kayo kasi mahirap yung kwento lang kahit ma-record, mas magandang nakasulat. So, hopefully po, sa gabing ito, yung nakikinig na iba, baka ma-inspire po kayo. Ang plano namin ni Girlie noon at hanggang ngayon, alam mo nyo, walang nagbabasa ng napakakapal na libro. Opo, opo. At interesado pa sa kumpletong masalimuot na buhay. Pipili lang tayo ng mga selected stories na sa tingin natin gusto nating i-share, may pinagkunan ng lesson at baka can inspire but also challenge others, no? Kasi ang ating Mahalaga kasi po na isinusulat natin at inililimbag ang mga kwento kasi sa ngayon po napakayaman ng ating mga karanasan at napakahalaga po na ito po ay sinusulat. Katulad ng mga nabasa na natin tungkol sa ating mga bayani, mahalaga na nakikita ng mga kabataan ngayon na mayaman ang buhay natin at sa pagiging bahagi ng mga Pilipino, makikita natin at maibabahagi ang mga aral ng ating mga buhay. At punta tayo sa third day na. yes, yan na yung dapat na final. Kasi yun talaga yung official launch. Yung linggo dapat, akala natin diba bagyo. Pero darating nga yung malakas na bagyo kaya sinabi natin hindi ko pa rin ipopostpone o ika-cancel. Pero yung makakarating kahit umuulan o bumabagyo, yun ay aking lubos na pasasalamat na dumating sila. At saka ito na nga, ang unang dalawang dumating ay tamang-tama sila yung kasama sa kwento. Ang una ay si Si Edna. si Edna, At saka asawa si ni Oka, at saka at si si Jane.
ano, Si Ching. si Ching na Pero ayaw nila kasing sabihin yung kung sino yung buo. buong kwento ng Doon po sa kwento, meron pong mga pangalan na hindi yun yung hindi tunay na pangalan dahil kasi walang permiso. may privacy pa rin po sa mga kwentong ibinahagi ko ron. Pero bahagi po ng mga inimbita ko ay yung mga kwento rin ng buhay. Saka itong third day, yun ang parang talagang talagang book launch ang approach. Literally book, binabasa nila lahat at nagko-komentaryo sa ano sa nababasa nila. Kaya Pero masaya yan kasi dahil nga maliit lang yung grupo, nagkaroon tayo ng panahon na bawat isa ay may pinili na ano yung babasahin nila at ano yung pakiramdam nila sa pagbasa nga ng mga kwento na nakasaad sa aklat. so yun po ang Triduum. Hoy, kumanta pa nga tayo. Eh, Kinanta namin po yung Oo. ano, yung para kay Oka. Nandito ba yun? Ayan, nagbasa ng kwento pagkatapos inawit natin yung kailan pa man ay di kalilimutin. Ngayon, bakit kumanta kami? Kasi po nung tumatawid na po si Oka, hiniling po niya dun sa loob mismo ng ICU na kumanta kami. Sabi niya bilang pamamaalam, pwede bang kumanta kayo? Kaya lang dahil medyo umiiyak na kami lahat, ang hirap po namang basta bumuelo. Kaya sa pamamagitan nitong pagtitipon po, sinabi ko kay Ed at sa mga kaibigan, kantahan natin na ngayon si Oka. Kaya kumanta po kami pagkatapos po nilang basahin yung kwento tungkol kay Oka. Tapos yung kantang yun, ay natutunan ko sa seminaryo yun. Akala nila katha namin. Hindi ka Hindi. ako, ano yan. Hindi nga namin alam kung sino. Tapos pagkatapos nung nakita nila, yung Mabuhay Singers pala ay may May version yung kailan ka man ay ano. di pa lilimutin. Kaya nakakatuwa yung ano, nakakatuwa yung third day yung ng Triduum. So yan ho ang kwento ng first 3 days ng At saka series of ibanggitin launch. natin na isang bahagi ng mga dumalo ay galing doon sa Student Christian Opo. Movement na madalas po kumakain sila sa Merced nung sila po ay mga estudyante pa At lang. wala silang masyadong pera kaya na Oh, ang pambayad ay kasya lamang dun sa ano, ang tawag nila ay ano, choco bread. choco bread. Yung natitirang sa chocolate cake, isinasama sa bread at yun ang pinakamurang produkto Pero ng ano Merced. din po, parang talagang homecoming din po yan sa Merced. Kasi 52 years old na po ang Merced at yung pong mga naimbita namin, nung mga bata pa po sila, yan lang po ang pinupuntahan nila para mag-meeting at kumain. Kasi yun lang po ang na-afford ng kanilang baon. Ngayon, pagkatapos nun po, Yes? si Girlie po ay nakilala na naging kaibigan namin si Mabel Acosta. Okay. Tapos sabi niya, Girlie, Oh, i-launch rin natin ang libro mo, hindi para doon lang, kundi meron palang tarot. asosasyon o may event, yung mga tarot readers, ano? At meron siyang booth na magbebenta siya ng artwork, pero sabi niya, presenta ka ng kopya ng iyong libro. At so, ikwento mo ang interesting kasi hindi namin ko kilala yung mga ganun. Pero, ayan, dalawang pictures ho mula doon na kung sino-sinong na-meet niya, may iba talagang Sa totoo lang, sabi ni Mabel, ikatlong taon na ito at napaka-popular nitong tinatawag na Tarot Conference, Tarot Philippines. Sabi ko, may ganyan pala. Oo, at saka sa ano yan, ginagawa yan sa podium. Kasi normally, very private ang mga tarot readings. No? May kaibigan kami, si Shynet. Meron siyang maliit na cove, no, searcher's cove, no, sa Robinsons at doon nagta-tarot reading siya. Pero matagal na 'yon tapos isinara na niya 'yon bago mag-COVID. Ngayon, hindi namin naintindihan na ang laki pala ng mga advocates ng tarot reading.
At doon nakita ko nga iba't ibang klaseng mga enterprises, but the most popular was the tarot reading. Kaya nung sinasabi ko, naku, paano natin itutugma yan dun sa tarot? Dahil ako, tumaan din ako sa ganong yugto na pinag-aralan ko yung iba't ibang klaseng tarot reading. In fact, may 3 akong kaibigan, bukod kay Shynet, sina Nancy Person, tsaka iba pang mga kaibigan ko. Tinuruan nila ako ng iba't ibang klaseng tarot reading. Nakarating pa nga ako hanggang sa yung North American Native Tarot. Talaga may Oo. ganun. Oo, pinag-aralan ko yun nung pumunta ako noon sa Texas, sa Austin. Bumili ako ng kanilang mga sacred cards at pinag-aralan ko yung yung American Indian tarot reading. Anyway, the long and short of it, aba, ang daming Gen Z doon sa conference na yun. Sa baba ito mga Oo. dalawa. Tapos, simple lang naman sinabi ko sa kanila, kahit hindi ako tarot reader, babasahin ko kayo. So natuwa sila, sabi nila, paano? Tapos yun nga, nung binabasa ko sila, kasi pinag-aralan ko nga yung tinatawag na body talk, pupulsuhan mo yung mga tao, tapos ah magme-meditate ka ng malalim, but within that period, makukuha mo ano yung kalooban nila. At nung sinasabi ko nga sa kanila, ano yung nababasa ko sa kanila, tuwan-tuwa sila. Sabi nila, wow, paano natin na natututuhan niya? Gusto nga nilang i-incorporate sa tarot reading nila. Sabi ko, hindi, pagpatuloy mo kung saan ka mas natututo. Kung gusto mong gamitin yung tarot, okay lang. Kasi sa psychology, yun ay yung Rorschach interpretation or reading. Pero nakakatuwa din 'tong mga batang ito kasi bukas na bukas sila sa kahit anong pamamaraan para makilala ang sarili nila, 'no? Kasi hindi ba, meron tayong tinatawag na mental health at doon nakukuha rin natin ano yung nakakapagpabuhay ng kanilang interes sa kanilang buhay. At yun din ang nakakatulong kapag nadidepress naman sila. So, yun ang na-take away ko dito sa conference na ito. Okay. Tapos mula ron, Sa gabing punta yun naman naman, tayo sa Rilaya. napaka-hectic ng schedule na yun. Kasi ano yun. nila, Oo. katatapos lang yata ng kanilang once in 3 years General Assembly. Oo. May ritual closing, Tapos, siyempre, ang kaibigan po namin dyan ay Secretary General yata, Executive Director, Secretary General. si Matt Jimenez, Pero ang nag-lead ay sino? Maria Si Juliet Julieta. Juliet San Luis. Name niya. Tapos, ayun, It's a sound healing mm, through music and sound. Una muna, re-relax ka, pwede ka pa rin matulog. Tapos yung process na yon, all the different sounds, kasi yung sounds may weight yon, no? May frequency yon. And through the frequency of different notes, doon na kakaroon ng tinatawag na healing. Kung ano man yung mental or physical or hormonal aches mo, ang belief ng ritual na ito ay nakakapag ng iyong paniniwala at iyong kalooban. at syempre, bumili sila ng libro ni Girlie. Hindi naman. Kailangan lang ay pipirmahan niya. Unang-una po, na-meet namin for the first time, hindi natin kilala yung bagong chairperson na Doc Benz. Na merong Happy Homes. special project sa Tansa para sa mga people with disabilities, gano'n. Kaya ang tawag ng kanyang program ay Happy Homes kasi yun, integrated lahat yun. Actually, it's like in the Netherlands na people with disabilities or challenges, they live together in a community na andun lahat yung integrated needs nila, na may mga teachers doon, may mga health workers,
Tapos yung the whole neighborhood continuously develop how the PWDs can become productive citizens. So, yun po ang first part ng ating kwentuhan. Aklat ni Girlie, Crossings and Blessings, kung anong nasa laman doon, patikim at saka feedback ng iba. So, It's siyempre, available sa PRR. pwede ho kayong maghanap sa PRRM, ay pwede ho doon bumili ng libro. Pero yung mga iba, kumisan pa isa-isa na request. So, baka next year po, magkakaroon pa ng ibang launching ng librong yan sapagkat maraming sasabi, girly na, kailangan may book launching. Gusto ni girly talaga maliliit na grupo lang para mas mapalalim ang diskusyon. Mula po doon, first part, sabi namin, ang second part ay crossing over naman to 2026. Wow. Pagtatawid, hindi mula sa mundong ito tungo sa kabilang buhay, kundi mula sa taong ito patungo sa sa susunod na 2026. taon. Yes. So, crossings. May blessings kaya. Ayan. Nagkataon, November 30, maalala po natin, kami po, unang-una, magkasama po kami ni Girlie sa Bantayog ng mga Bayani at annual honoring po ng mga heroes and martyrs. So marami po yan, mga aktivista, may iba'y member ng Kilusang Lihim, may iba na papunta hanggang Labanan, merong iba naman ay sa kultura katulad ni Susan Fernandez na matalik rin naming kaibigan. Pero paspasan yung seremonya kasi sa araw ring ho yun ay yung part 2 nung protest against corruption na danagdagan ngayon against political dynasties. At isa rin yun sa masasabi nating bugso ng damdamin, kaisipan, pagkilos. Ang tanong ng iba may itatawid kaya dito until next year or mapapagod na ang mga tao, papahinga ng Pasko, mahirap nang may mangyayari kaya. Yun ang isang malaking katanungan sa ating lahat. Pero malinaw na katulad nga yung recent news na namatay yung isang DPWH na undersecretary sa Baguio. Kwento ng iba, nalaglag ba, itinulak ba, nagpakamatay ba, pinatay ba. Maraming isa. Pero hindi secondary ang usapin compare sa dati po. Lagi namang graft and corruption ay issue sa politika ng Pilipinas. Pero this year, grabe ang bugso. Yung talagang galit ng tao, protesta. Talagang ang paboritong slogan ay lahat ng kurakot, kulog. So, siguro ang maganda muna ay balikan natin yung saan nagsimula ito. Ito muna ay para may picture naman tayo nandun tayo. No? So, ang PRRM po, siyempre ako po ang Pangulo ngayon. Bagamat hindi ho kami isang political movement, pero nagpunta ho kami ni Girlie. Tapos, happy kami kasi maliban sa kasamahan namin mga staff, ay sinaayan ay matagal na rin nung September pa ay pumunta na rin doon pero hindi kami nagkita. Pero ditong huli ay salamat naman kami nagkita ni na Ayan at ng kanyang dalawang kaibigang Mga doktor. henerasyon nila mga millennial sila. Ang maganda ho rito sa protestang ito, maliban sa hindi ho mga sabi nga, hindi the usual suspects na mga aktivista ang nagpo-protesta. Marami sa simbahan, parishes, middle class na dati hindi political, and a lot of young people. Kaya ang tanong ng iba may pag-asa talaga na hindi magiging basta quiet or cynical ang mga tao. Kikilos at kikilos. At sana ay magpatuloy yun. Yun ang katanungan. Maitatawid ba ito hanggang sa mga susunod na taon? Oo naman, kasi hindi lang naman itong sa EDSA at sa Luneta
rally ang mga tao. Marami pang iba't ibang Oo, sa syudad. Cebu, sa Iloilo, sa All over, Bulacan, all sa over, Baguio, all over the mm, Philippines na. and Hindi, abroad even. hindi na centrist sa Manila. Pati sa iba't ibang bansa, Mm, nagkaroon din ng mga pagtitipon at pagpaprotesta na mahalaga na malaman ng mga tao na it's our right and it's our duty, it's our responsibility not to be silent over all this corruption. Kasi ang nakakatuwa nga, aba, kanya-kanya silang mga slogan. Nung September 21, mga handwritten lang at saka handmade. Aba, organisado na rin yung mga pamilya at saka mga diocese. No? Medyo printed na yung kanilang mga placard. Pero iisa ho ang talagang pinuputok ng butsi ng mga mamamayan natin sa sobrang talamak ang pagiging ah, kurakot sa pamahalaan natin. Hindi na puwede yung basta i-excuse na, marami namang korap na talaga diyan. Pero ngayon, iba na yung pakiramdam natin na hindi na pupuwede yan kasi ninanakaw na nila ang buo nating kinabukasan. mm. Hindi lang para sa mga thunders na katulad namin na wala nang maaasahan sa PhilHealth, kundi hanggang sa lahat ng ipapanganak pa Mm. ay nakabaon na agad sa utang. Siguro balikan natin briefly sa next slide po yung isang slide naman mula September 21. Kasi bagamat November 30, Hmm. ang talagang unang bugso niyan ay September 21 dahil unang-una symbolically anniversary ng Hmm. martial law at pangalawa yun ang una talagang nagsama-sama. At noon tulad later hiwalay pa yung may mga mas activist ay nasa Luneta, ang tingin nila yung nasa EDSA. EDSA ay activist din pero mas marami ang simbahan at saka yung middle class na dati hindi ganun ka nagpo-protest. Di, gusto kong banggitin yun kasi nga I'm starting hindi lang sa simbahan kundi PRRM mismo. No? Hmm. Marami sa atin, ako na rin, ah, nakilala as nagpo-protest sa martial law, critical. Pero beyond that, tulong, may magagawa tayong diretso bang tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa rural areas. Ganon rin ho ang PRRM. Pero ang tanong lagi ng iba, ay siyempre, pag ikay tumutulong diretso sa mahirap, parang okay ka. Pero pag nagsimula ka na magprotesta at bumati ko sabi, uy, lampas na yata yan, ano? Para wagang kung minsan tinitingnan virtue yung compassion, awa, kawang gawa. Pero protest, galit, parang paano yan? Kaya nga, nung nangyari yun, na, kumuha ko ng picture, nakita ko yung seminarista yata yun, o kaparian, na sinabing, protest is a form of compassion. At naalala ko, nung ako huy unang nahuli at nakulong nung 1974, ako sa Camp Olivas kinulong at ewan ko kung bakit allowed ako kasi ang kamuning po, Sacred Heart Parish, ay SBD ang nagpapatakbo noon at si Father Restituto Lumana na kaibigan ko ay sabi, Ed, mag-ano kami, i-sponsor ng exhibit ng produkto ng mga political prisoners, yung aming mga, ngayon sabi, gawa ka man ng poster. Ay gumawa ako ng poster dahil sinabi ko, there is greater love in anger than in pity. Ibig sabihin, iniisip mo, pag galit, parang walang pagmamahal yun. Pero kung minsan, yung pagmamahal mo, lalo na sa mga nahihirapan at naaapi, baka mas malalim pa ang pag-ibig na hindi lang naaawa, nag-aaruga, nagkakawang gawa, kundi nagagalit at binabatikos ang dahilan kung bakit sila mahirap. So, mahalagang balanse yan. Kasi traditionally, gano'n rin ho ang simbahan eh. Parang welfare, charity, tulong. And there's nothing wrong with that. Pero pag nagsimula ng bumatikos, bumanat, tuligsain ang mga pinanggagalingan ng kahirapan, sasabihin, ay sobra na yan, masyado ng political yan, no?
So, iyan ho ang balancing act na ngayon, lalo na sa mga simbahan, yung isa naming mabait at talagang malapit na kaibigan, si Father Flavio Villanueva, hanggat siya tumutulong lamang sa homeless, tumutulong sa mga pagkain nila, training nila, kain, ligo, kalinga, okay, papalakpakan. Pero nagsimula na siyang patikusin na yung mga pamilya ng ibang homeless ay may pinatay pala na EJK. Sabi, oy, iba na yata. At tapos nitong huli ay kasama siya sa nag-file ng plunder case yata kay Sara Duterte. Sabi, oy, ano na yan? Bigla na siyang talagang kinulapol ng trolls at iba, Kinuyog. Oo. kinuyog. And yet he is even a Ramon Magsaysay awardee. Tapos binanatan pa siya, dati naman niyang adik, ganun. Ang punto niya, ang pagmamahal ay hindi pwedeng awa lamang at kalinga. Ang pagmamahal ay including ipagtanggol mo ang mga inapi at patikusin mo ang anang-aapi. Kaya ang maganda nga dito sa nangyari, mula September 21 patungo sa November at ngayon, ang diskusyon sabi na ano ba hanggang criticism lang ng corruption hanggang ano lang yung ikulong, ibalik ang nakaw or saan ang gagaling yan? Anong problema sa system? Hindi naman big system agad kapitalismo ganun, kundi baka pwedeng tutukan rin na kaya ito nangyayari ang ating gobyerno, ang ating politika, ang paggamit ng pondo ng bayan ay masyadong hawak ng mga political dynasties. Mga pamilyang may hawak ng lahat ng pwesto at nagagamit ang batas, lalo na kung lihim, hindi tulad ngayon, at least medyo konting bukas ang BICAM. So ang call na ngayon ay hindi na lamang against corruption, but again, sabi nga natin kanina earlier, nung November 30, naging rin, against corruption and political dynasties. At yan ang katanungang iniluwal ngayon at ating huling pag-uusapan sa last 15 minutes o 13 minutes, crossing over. Kasi ang problema nga, ano nga ba? Next year. Ang iba sabi, itutuloy-tuloy ba ito? Pagkatapos will there be reforms? Well, importante na tingnan natin ano-ano bang mga tulay at mga daan na kailangan nating gawin. Kasi hindi lang connection sa mga tao na magkakaroon ng reforma. Kasi yung crossing, malawak po yan eh. Pwede kang sumulong, pwede ka rin umurong, di ba? Kasi maraming mangyayari sa darating na 2026. Unang-una, magkakaroon ng election ng barn. Barm, Oo, sa March. Tapos, susunod ay ang barangay. Mm. Di ba? Dapat kasi nitong year na ito, natuloy ang mga halalan na yan. Pero Napospon. pinospon. So, ang 2026 po, maraming halalan na magaganap. At napakahalaga po yan kasi halimbawa sa barn sa Mindanao, ngayon pa nga po kailangan tayo maging malinaw kasi sa Australia sinisisi tayo na terrorist daw yung mag-ama at natutuhan daw nila yon dito sa Pilipinas. Wala naman silang batayan, dumaan lang naman yung mag-ama dito. Tapos napakaikli ng panahon para maging agad silang terorista. Tapos yun agad ang sasabihin na ang Pilipinas daw dahil nanggaling dito Saka yung yung bias Masaya. against sa Oo. Muslims, Yeah. Oo. Kaya double whammy yun eh. Pero ang mahalaga, kung nais nating magwagi ang totoong kapayapaan, yung election po sa barn, kailangan po nating maging malinis at maging mapayapa at maging tunay na halala ng mga magiging pinuno. Credible ngayon, Oo. hindi naman at sinasabing walang-wala na, pero sana hindi naman mamonopolisa ng mga Political dynasties. Kasi gano'n dynasties. rin sa Oo. Muslim Mindanao yan, Tapos yun din pong ating pinagtatanggol na mana natin, yung blue economy, yung West Philippine Sea. Ano po ang mangyayari ngayon na marami na pong mga ngisda ang nagiging biktima ng mga ah,
pambubuli ng Pambubuli. China. Kasi simple yun na marami tayong mga mamaya nagbo-broadcast pa kami. Okay. Okay, sorry kasi akala nila kakain na kami. Tuloy mo muna at sasabihan ko. Hindi, ang mahalaga po sa marami pong issue, ano po yung pinakang malapit sa puso natin? At yun po dapat ang ating pagtuunan. Hindi po natin kayang baguhin ang lahat. Hindi po natin kayang ireforma po ang lahat. Pero kailangan na po magsimula tayo. Kahit sa maliliit na hakbang, yun po ay may enerhiya, may energy po yun, yung citizen engagement. Kaya nung nagkaroon tayo ng mga pagkukusa mula sa iba't ibang generation, mga Gen Z, mga millennials, yun po ay bahagi ng pagtatawid, no? Yung crossing. At yun din po ay blessing na marami na tayong nakikita ng mga batang henerasyon na hindi pa nga sila nakakaboto pero alam na nila kung ano ba ang tungkulin nila. At doon po namin nakita nung September 21 at nung November 30, yun po yung blessing doon na marami na po ang nagigising at sabi nga natin kapag nagising ka, mahirap namang magtulog-tulugan, di ba? Pero may isa pa. Ano pa? Ang 2026 Oh, ay 40th anniversary ng ng EDSA. EDSA. Oh, So, yun ang katanungan. Sabi ng iba, okay, ang EDSA, na-restore ang demokrasya. Ang tanong ngayon nag-improve ba ang buhay ng buhay, na lalo na ng nakakarami. mahihirap? At pangalawa, nag, ah, nagkaroon ba ng mas katarungan ngayon? Kaya for a while, dahil nadi-disappoint raw yung iba, sabi, huwag na lang. Balik na lang tayo sa isang strong leader, basta Kaya may temptation nga raw na batikusin ang limitasyon ng resulta ng EDSA kasi ang pangarap ay malaki. Ang na-deliver lang at least may demokrasya pa na pwedeng gamitin ang ating boses, ang halalan, citizens participation. Katulad ngayon, maraming pwedeng complain. I mean, sa ibang lugar, hindi ka makakagawa niyan. So, to on the one hand, to appreciate and value pa rin and give thanks sa blessing ng restoration of formal democracy, but beyond that, yung upsurge ng citizens initiative na pwedeng manghinawa, mapagod, or maging cynical, walang mangyayari. I think mahalaga na yung diwa ay i-renew. Pasiglahin muli. Oh. Oo. Kaya yung crossing over rin ho nung spirit of EDSA ay mahalaga. Sapagkat without that, di balik na naman tayo sa parang, walang mangyayari sa ating mga Pilipino. Hopeless tayo, gano'n. Kaya, on the other hand, kaya nilagay natin between honesty and hope, tuloy yung pag-asa. Pero, we're also honest na maraming problema talaga. No? Pero nga, bago tayo magtapos, ano ang pinahang mahusay nating ibabahagi para paghahanda na sa pagbukas ng bagong taon sa 2026? Ano yung panghahawakan natin na makakapagbuhay ng kalooban, makakapagbigay ng inspirasyon, hindi lang sa mga seniors na katulad natin, kundi sa iba't ibang generation. Ano sa palagay mo, Father Ed? Well, dahil binanggit mong Father Ed, traditionally, sabi ko nga, ang simba, at least kasi dominantly Catholic tayo, no? Bagamat there are Protestants, we are ecumenical, and there are Muslims and others. Pero let's talk at least of the Catholic Church because yun ang pinakamalaki at pinaka-powerful na simbahan. Talagang dominantly conservative pa rin naman yan. Bagamat bumubukas yung iba na some form of reforms, no? Pero nagkakaroon rin ng section na ang tawag sa aming traditional is prophetic, no? Na may hindi lamang may preferential option sa mahirap,
kundi sabi ko nga, beyond compassion, may passionate voice, no? So sa akin, mahalaga yon na pagpatuloy yan. At even there already a challenge. Kasi like for example, sa Pilipinas, kumbaga nung panahon ng EDSA, si Cardinal Sin, kasi Cardinal eh. Ngayon si Cardinal Ambo David ang naging parang tinig. Tinig. Bigla nga yung pinatikos siya ng iba ng mga aktivista na sabi, ay, bakit naman ang simbahan ay ang sinusuporta lang ay reforms within the system, constitutional. Kailangan din more radical. Pwedeng paresignin ng lahat at magtayo na ng Transition. transition government. Sabi naman niya, very careful sabi niya, hindi niya sinasabing maling-mali yan, kundi sinasabi lang niya, hindi pa handa sa ganyang pag-iisip. Ang Not karamihang nagpoprotesta, hindi pa, not yet. Kaya sabi niya, in the meantime, focus muna tayo within the existing constitutional order. Call it reformist, call it malamya, pero hindi naman malaya ko siya magsalita. Batikos sa political dynasty, batikos sa manangyayari. Pero yung iba, dahil napaka-impatient at siguro nagmamadali, I can understand, may tension. Yan laging dilema yan, no? Kasi we also came from a tradition na nagsimula ho kaming we are for reforms, sa agrarian reform, implement the law, then later, mukhang kailangan baguhin ang buong Oo, pero gobyerno. ano nga pwede nating sabihin sa mga kabataan? Well, all we can say is do not do not give up on your impatience, yung on your demand for something more than just binibigay sa inyo. Or, what I can add is, isang paborito ko maliban sa between honesty and hope, Patient, impatient. patient impatience. At tungoy na dapat impatient, huwag sasabihin, kabataan it's our future. Pero may konting pasyensya na hindi gigib up, kundi understanding, and that is what you can learn from our generation. There are certain things that take a longer time to happen. It doesn't mean you should be slower. In fact, faster. But maging realistic rin kayo, what is possible. Kaya kung minsan yung iba ginagamit na rhetoric na be practical, demand the impossible. Magandang meme yun. Pero precisely by demanding the impossible, baka ma-turn off pati yung iba na, ay, yung inyo namang demand ay unrealistic, or baka ginagamit lang ninyo yan pero may iba pa kayong agenda. Gusto lang nyo agad ay pabagsakin ang gobyerno at kayo ang magte-take over. Kaya may duda rin na baka yung some of the more radical progressive calls ay baka may unspoken power agenda rather than yung transformation agenda. Mahirap magsalita ng parang pinal, pero ang hope lang natin, and I think it's the most important, patuloy na mag-usap kahit nagdidebate, wag agad mag-mutual excommunication. Walang kwenta kayo. O kayo, masyadong malamya. I think minority pa rin ang voices asking for more changes than what is offered by the government. So all the more reason na wag magkaroon tayo ng mga premature parang giving up on each other, no? Is that the word of older people or what, hopefully wiser people, not because we are losing energy but because we have to temper the passion with this idea of perspective. Sabi nga natin, no? Older people like us, what we can offer is some sense of perspective. But at the same time, we encourage, basta ituloy lang, ituloy lang. The last thing we don't want to happen is mag-give up, maging cynical, or the other naman, maging unrealistic and angry to the point na sa halip na yung malaking gusto mong banatan, kapwa mo ang babanatan mo. Oo. Parang principal target natin yung mga dominant, hindi lamang in power but even using it
criminally against the people. Yun ang banata Basta natin. basta ang mahalaga po, we stick to the story that we believe upholds the truth. Mm. Kasi ngayon po, labanan po yan ng narratives, ng kwento. Ano po ba ang kwento na nakakapagpalubag sa kalooban ninyo? Ano po yung kwento na nakakalinlang? So mahalaga po, kasi yun nga ang tinatanong pa minsan ng aking mga kaibigan, kanino kami maniniwala? Saan tayo makakakuha ng totoo, ng ano ba talaga ang nangyayari? Kasi nga maraming bulong-bulungan, tapos meron troll farms, merong mga PR teams na ang huhusay nilang babaliktarin nila yung narrative. Pag minsan, yung kurakot nawawala bigla, no? Tapos sasabihin, ito na ang ating issue. Totoo naman po, mahalaga yung issue. Pero yung issue po na kayo mismo, personally, nararamdaman po ninyo na yung issue yan ay mahalaga sa inyo, dun po tayo kakapit. At para po natin i-connect-connect sa pagtatawid, para po yung tulay. No? Yung tulay ng mga kwento na may saysay at may kabuluhan sa ating buhay. At dyan po, nagtatapos ang advice, last word, as usual po, ng aking co-host, si Girl. But from the perspective po, kaming dalawa pareho, senior citizens, na sabi nga nung isang staff ng PRM, naku naman, si Sir Ed laging mahilig sa intergenerational. No? Iba't ibang henerasyon ay dapat pa rin nagtutulungan at may kanya-kanyang yugto ng ating partisipasyon. Deep down, we like to end this conversation with an affirmation of hope Yes. na bawat henerasyon namin, henerasyon ngayon, there will always be people na mag-step up. No? Yes. And we should appreciate them and give thanks. They are blessings. No? Because they will help us cross from now till next year into the future with a sense of hope rather than desperation or cynicism. I think sa kahuli-hulihan, yun po ang ating pinanghahawakan. Kaya maraming salamat sa sino mang kahit kaandap-andap ay nandyan pa rin ang pag-asa at naniniwalang we will deserve better. Yes. We deserve better. Kaya dyan po nagtatapos ang aming last episode for this year ng Senior City Kwentuhan. Abangan po next year, magkakaroon po ng i-will reformat it. Kasi after 6 years siguro kailangan ng medyo bagong style, a mixture. Tingnan po natin. But in the meantime po, thank you for listening. Maraming salamat muli sa ating sponsors until now. Ang Crossings and Blessings po ay available sa PRRM at saka sa I.O. Balay sa Quezon City. Kung nagtatanong po kayo saan nyo makukuha ang aking Okay po. So muli po, nagpapaalam po kami si Ed de la Torre at si Tita Girlie. At salamat po sa Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel at Philippine Rural Reconstruction Movement. Sana po ang weekend na ito, the last weekend before Christmas, ay maging less hectic. You have time to think, reach out to friends, with family. And let's hope that this holiday will generate more energy and hope as we cross over to 2026. Marami pong salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Bagong taon.